Viral ngayon ang umiikot na umano'y social media post ni Army Colonel Odi Mongao kung saan inatras na raw niya ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. Agad niyang pinaikot ng mga kritiko ng administrasyon gaya po ni retired General Romeo Pocis na kinusuhan itong linggo lamang ng inciting to sedition. Anong nakalagay sa umunoy pahayag ni Colonel Mongao? Inaatras na raw ni Mongao ang kanyang personal na support sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa ibang mga social media pages naman, may iba pang kumalat na umunoy pahayag ni Mongao, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo na mamuno sa ating bansa. Para lamang po malinaw, tinignan namin ang mga social media accounts ni Mongao pero hindi po namin nakita ang mga pahayag na ito. So, mahirap kumpirmahin kung galing nga sa kanya ang mga pahayag o kung binura na ang mga ito. Pero ano pa man, sapat na raw ito para tanggalin si Mongao sa kanyang pwesto ni General Mike Lohico, ang pinakapinuno ng AFP Training Command. Si Mongao kasi ang commander ng AFP Training Support Group at Training Development Center sa Army Training Command. Medyo sensitibo rin ito dahil ang Training Command ang humuhulma sa pag-iisip at pakikitungo ng mga sundalo at opisyal ng AFP. Ngayon, kung totoo nga itong mga pahayag, may sabit kaya si Mongao. Kung ordinaryong Pilipino lamang, walang kaso yan. Pero iba kasi ang patakaran para sa mga sundalo. Ang mga sundalo po ay governed ng Articles of War o yung Commonwealth Act 408 of 1938. Sa Article number 63, pinaparusahan ang disrespecting the President, Vice President, or the National Assembly. Sa Article 64 naman, ang disrespect toward a superior officer. Ang parusa sa mga ito, dismissal from the service o anumang ipataw pa na parusa ng isang court martial. Yang Articles of War din ang ginamit ng mga nakaraang administrasyon laban sa mga sundalong naglunsad po ng mga mutiny or withdrawal support sa nakaupong administrasyon. Bakit tila mas maigpit ang patakaran para sa mga sundalo? Wala ba silang freedom of expression? Sa totoo lamang po, restricted ang kanilang freedom sa ganyan. Isa yan sa kabalintunan ng isang demokrasya, ng institusyon na nangangalaga sa demokrasya ay inherently undemocratic. Matagal na po ang doktrina na nililimitahan ng military service ang ilang constitutional rights ng mga nasa serbisyo. Kasama po yan sa isang social contract. Hindi unrestricted ang free speech sa militar dahil mas mahalaga sa hanay ng mga sundalo ang political neutrality para mapanatili ang disiplina at ang chain of command. Pahabo lamang po, ngayong gabi lamang inanunsyo ni General Lohico na kusa na pasailalim na si Mongao sa military control at siya raw ngayon po ay fully cooperating na sa kanilang investigasyon.